Magandang araw sa inyong lahat. Sa video lesson na ito ay pag-uusapan natin ang sagot sa katanungan na ano ang emosyon. Ito ay bahagi ng ating unang aralin sa Values Education 8. Ayon sa APA or sa American Psychological Association, ang emotion ay isang komplikadong pattern ng reaction. Okay? Komplikadong pattern ng reaction. Ano bang ibig sabihin ng salitang komplikado? Ibig sabihin hindi ito simple. Hindi ito isang payak na proseso o pattern, kundi isa siyang complicated pattern. And merong dalawang reason kung bakit sinasabing siya ay complicated pattern of reaction. Ano-ano itong mga reasons na to? Una, kinabibilangan ito ng tatlong elemento. Okay? Ano-ano yung tatlong elemento na yon? We have experiential or yung nararanasan. We have pangkilos or behavioral. We have physiological or physiological component. Sabay-sabay na nagaganap ang tatlong components na ito kapag tayo ay nakakaramdam ng emosyon. Ikalawa ay ang bahagi na ito. Kahit pare-pareho ang ating karanasan, iba-iba ang dating nito sa atin. Okay? Kaya nga, pwedeng isang Christmas party, pero dun sa isa, napakasaya niya. Doon naman sa isa, hindi siya masyadong masaya. Ito ang mga dahilan kung bakit komplikado or complicated pattern of reaction ang emotion. Pag-usapan natin ngayon itong tatlong components. The experiential component, the behavioral component, and the physiological component. So una, ang subjective o experiential component. Ano ito? Ito yung nararanasan ng tao ang emosyon. So tulad ng halimbawa, saya, takot, galit, o kaba. So yung kanyang mismong experience of the emotion related doon sa isang bagay o sa isang pangyayari. Okay? Next, pangkilos or behavioral. Ano naman ito? Ito yung manifestation or expression ng katawan mo based on your emotion. Halimbawa, galit ka sa isang tao. Paano mo nalaman na galit ka sa isang tao? Ano yung ipinapakita ng iyong katawan? Nangiti ka ba kapag galit ka sa isang tao? Bawa nakasalubong mo yung isang tao na kagalit mo, ano yung expression ng katawan mo? Diba umiiwas ka? Okay? Halimbawa, napahiya ka naman. Ano ang expression ng katawan mo na nagsasabi na napahiya ka? Okay? Pwedeng umiwas ka rin. Okay? Pwedeng umiyak. So, pag sinabi nating behavioral, ito yung expression ng ating katawan outwardly. Ang ikatlo ay yung tinatawag nating physiological or physiological component. Ano naman ito? Parang magkapareho siya sa pangkilos at saka sa pangkilos pero in reality magkaiba yung behavioral sa physiological. Yung behavioral, expression ng katawan mo. Pero yung physiological, yun yung pagbabagong nagaganap sa iyong katawan when you experience the emotion. Okay? Halimbawa, bumilis yung tibok ng puso, nanikip ang dibdib, naging strained yung muscle, namawis, etc. Okay? Itong tatlong ito, sabay-sabay itong nagaganap sa isang tao. At kahit iisa yung experience ng dalawang tao, magkaiba yung emotions na nararamdaman nila. Bakit? Kasi depende yun kung mahalaga ba sa kanila yung pangyayari o yung isang bagay na naganap. Okay? Now,
Bigyan ko kayo ng halimbawa para mas lalo ninyong maunawaan. Di ba kahapon, nag-RMA kayo or Rapid Math Assessment. Halimbawa si Student A. Nag-review si Student A. Pagkuha niya ng kanyang questionnaire, pagtingin niya doon sa kanyang questionnaire, nasabi niya sa sarili na iba yung kanyang na-review doon sa exam na naroon sa questionnaire. Ano yung mararamdaman niyang emotion? Ano yung kanyang pakiramdam? Let's say, for example, ang kanyang naramdaman ay matutuwa ba siya? Of course not. Sabihin natin kinabahan. Okay? Kinabahan siya. Yun ang kanyang emotion. Paano mo malalaman na siya ay kinakabahan? Maipapakita yon ng kanyang behavioral components or ng behavioral components ng pattern ng reaction niya doon sa isang bagay o pangyayari, which is the RMA. So halimbawa, dahil kinakabahan siya, inahampas niya yung lapis, yung ballpen, patingin-tingin siya sa taas, palingalinga sa iba't ibang bahagi ng classroom, kinakagat yung ballpen, and all those things. That is the behavioral. Ano naman yung physiological? Okay, nanikip ang dibdib, ano pa, pwedeng siya ay naging strained again yung muscle kasi kabadong-kabado siya kasi baka siya ay bumagsak dun sa rapid math assessment at makadalo sa aral program ng school. Okay? Then si student B na nag-review din, pagtingin niya dun sa kanyang rapid math assessment questionnaire, sabi niya, oops, saktong-sakto sa nireview ko. At ang naramdaman niya, ang naranasan niyang emotion is yung saya. At paano mo nasabing siya yung masaya? Nakita mo sa kanyang mga ikinikilos or sa kanyang behavior or expression ng katawan. Nakangiti. Okay? Focus na focus. And ano yung physiological? Okay, ano yung physiological niya? Hindi na mamawis ang kamay, relax lang, kumbaga. So, dalawang tao, same experience, RMA, pero magkaiba ng emotion na naramdaman. Another example, meron kang crush, bibigyan mo ng chocolate. Okay? Yung crush mo nung binibigyan mo ng chocolate, nakaramdam siya ng kilig or excitement or saya. At dahil nakaramdam siya ng saya, that's the experiential or the subjective component, ano yung nakikita mong manifestation or expression ng kanyang katawan? Ngumiti, ano pa, yung mata niya sumingkit, halimbawa, kasi nasiyahan nga siya. Okay, that's the behavioral. Ano naman sa physiological? Okay, ano naman sa physiological? Alam mo, biglang bumilis yung tibok ng kanyang puso. Okay, so that is the physiological manifestation or component of emotion. Okay, so yan tatlong yan, experiential, behavioral, and physiological, sabay-sabay yan nagaganap. Okay, and that makes emotion as a complicated pattern of reaction, and we cannot just simply describe it as it is because it's really complicated. Okay? That's the first reason why it's complicated. Then again, sabi natin kanina, dalawang nag-e-exam, magkaiba ng reaction, ng emotion, kasi depende yun sa kung ano ang perception nila sa kahalagahan ng ginagawa nila or nung experience nila or nung pangyayari. Diba? Another example, nanood kayo ng reels sa Facebook. Yung isa sa inyo, nakaramdam ng sadness kasi nakaka-relate siya dun sa pinapanood niya. Yun namang isa, tumawa lang just because the video is funny. Pero, wala sa kanyang halaga yun. Okay? Dahil iba-iba tayo ng perception sa kahalagahan ng mga bagay-bagay at pangyayari sa ating buhay, iba-iba rin yung emotions na ating nararamdaman.
At dahil iba-iba yung emotions na ating nararamdaman, iba-iba yung behavioral manifestations nito and physiological components nito. So, sa kabuuan, ang emosyon ay isang komplikadong karanasan na pinagsama-sama ang maraming components na nararamdaman ng isip, may nakikitang kilos at pagbabago sa ating katawan. Na hinuhubog pa, okay ha, tatandaan yon, na hinuhubog pa ng paraan ng ating pag-iisip at pagbibigay kahulugan sa bawat individual, sa bawat pangyayari, o sa bawat karanasan na mayroon tayo. So, sa susunod na video lesson, mag-uusapan naman natin ano-ano ang mga uri ng emosyon.